Good guys and welcome ulit sa ating channel po. Today's video, Honda Wave 125 ay nagkaroon ng problema sa kanyang electrical system. Shoutout kay Honorace, natin simulan lang ating trabaho. So nangyari sa motor guys ay biglang humihina ang charging ng kanyang electrical system. So ngayon, napasagawa na si Bossing kung anong dapat gawin sa kanyang motor. Kasi nga is bago pa lang daw ang kanyang battery pero ayaw na gumana ang kanyang starter ng kanyang busina. So ngayon guys, i-check natin ang laman ng kanyang battery kung ilang voltahe meron ito. Kasi nga is, bago pa lang kanyang battery, kita nyo naman guys, yan po ay Motolite. Pero bakit to bigla nilang humihina ang kanyang baterya? So ngayon ito natin malaman kung ilang voltahe meron ang kanyang battery guys. Check natin gamit ang ating multi-tester at iset natin sa 20 volts. So ngayon, 6.76 lang ang laman ng kanyang battery. Ibig sabihin, drain na drain talaga guys. At hirap yan maka-push start at saka maka-function sa ating loud mode. Tignan natin guys kung nag-increase pa ang charging ng motor. Walang kabago-bago guys. Yan, 7 volts lang. Mayayangat. Ibig sabihin, ay na talaga ang charging ng motor. 6 to 7 lang na natili lang sa kanyang voltahe guys. Napakahina pa ng kanyang neutral. Loads, pops, ay ano magandang gawin kapag mga ganyang senaryo. Siyempre guys, isa lang ang ating possible na suggest kay Bossing kundi mag-convert ng full wave. So ngayon, naging okay naman ang conversation ng Bossing at okay naman siya sa convert ng full wave. So siyempre promise natin trabaho guys ay baklasin natin ang kanyang fairings at siyempre ang kanyang stator, tanggalin natin ang kanyang stator kasi full wave natin ang kanyang stator guys. Okay. Yan mo nating gagawin pagkatapos ay ang kanyang regulator. So baklasin natin ang kanyang stator cover. So ngayon, nakabaklas na ang kanyang stator guys. So alam nyo ba guys, ang kanyang stator ay dalawa lang ang wire na lumalabas sa kanyang stator coil. So check natin naman guys. Yan po ang aking nakita sa kanyang stator coil. So yan, kulay green at saka puti lang ang lumalabas na wire sa kanyang stator coil. Wala kayong makikitang kulay yellow. Hindi katulad ng Exari 125 ay meron kayong makitang yellow, green at saka puti. Yun ay ang kanyang charging, lighting at saka ground. So ngayon, ang design naman ng Honda Wave 125 guys ay dalawang wire lang ang makita nyo. Kundi ground at saka lighting. Ibig sabihin, ang starting winding ng ating stator coil guys ay nagsisimula sa ground. At ang kanyang running winding naman ay nagtatapos sa kulay puti. Yun po ang design ng kanyang stator. So baka may magtanong kung saan nanggagaling ang kanyang ilaw, bakit naka-engine drive operated. Siyempre guys, ang kanyang ilaw ay nanggagaling mismo sa kanyang regulator. Doon na lumalabas ang supply nanggagaling sa kanyang headlight. So loads, pops, idol, paano ito yung full wave? Siyempre guys, tuturuan ko kayo kung anong dapat yung gawin para makonvert natin ng full wave ang kanyang stator. So check muna natin ang kanyang linya. So siyempre ang kanyang lighting at saka ground is meron siyang continuity guys. So kapag magkaroon ng zero reading yan, ibig sabihin may connection ang ating green at saka puti na wire. So yan, chinek muna natin guys. Yan, chinek ko guys, yan po ay ground. Diyan nakakonect ang starting winding ng ating stator coil. Yang kulay na puti na yan guys na parang plate. So yan, tinanggal ko. Yan po ay ground connection ng ating stator coil. So para maklaro natin guys at maliwanagan natin kung saan natin puputulin ang ating wire na starting winding, yung pang lighting natin guys, ay ipakita ko sa inyo guys. So yan, natanggal na natin. So yung makikita nyo parang plate na yan guys, yan po ay ground. Dalawang wire yan po ang lumalabas sa plate na yan. Yan sinikwat ko. Sikwatin nyo lang siya guys kasi nakalock lang yan. Parang nakapin. So kapag matanggal nyo na siya, may dalawang wire yan kulay green. Yang isang wire na yan, yan po ay papunta sa ating pulser. Ang isa namang wire na kulay green ay papunta sa socket ng ating stator. So ngayon, i-check natin yung continuity niya guys. Since natanggal natin yung kanyang ground. So ang merong continuity niyan, yan dalawang rod na yan guys, meron siyang continuity.
Pero yung sa ground is wala na kasi natanggal na natin siya. So wala na yung reading yan guys, wala na siyang continuity. So ang gawin natin ay putulin natin yung isang ground na papunta sa kanyang sakit ng kanyang stator guys. So yan ang gagawin natin na starting winding, na yung sa lighting natin. Yan ang magiging lighting natin guys. So yung isang ground naman, nakatabi niya is huwag niyong putulin kasi yan po ang ground ng ating pickup coil. So yan pinutol ko ng ground, dyan tayo maglalagay ng linya na galing sa kanyang stator, which is gagawin nating starting winding na kulay yellow. Gets nyo ba guys? Okay. Kasi walang tayong paraan para makakuha tayo ng linya palabas sa kanyang stator coil, kundi yung green na ground na yan, yung katabi ng kulay puti. So putulin natin yan guys kasi dyan natin itatap yung magiging starting winding natin. Huwag yung sa palasira yung katabing green na yan. So kapag maputulan natin yan, bakante na yung wire papasok sa ating ground. Huwag yun yung galawin. Ang galawin lang natin at itap yung linya palabas sa ating sakit. So ngayon guys, dalawa makita natin na wire. Yung wire na yan, yung magnetic wire na yan, saka yung katabi niya na magnetic wire. So yung part na yan na malapit sa kanyang ground, yung sinikwat natin. So yan ang ating puputulin ng magnetic wire. At dyan natin itatap sa pinutol nating wire palabas sa kanyang sakit. So yan po ang magiging starting winding natin na kulay yellow, connect sa ating regulator. Ganun lang po kadali guys. Amazing! So putulin natin yung magnetic wire na yan. Yung hinawakan ko, wag yung isa guys ha, yung katabi niya. Itong part na katabi ng ground. Kasi yan po ay malapit. Yung connection niya, yung sinikwat natin, meron siyang connection papasok sa ating starting winding. So since wala siyang connection guys, pinutol na natin siya. So yan po ang magiging starting winding natin. Yung magnetic wire na yan na pinutol ko. So sana nakita nyo guys kung saan ko siya pinutol. Para magkaroon kayo ng ideya kung sakaling magpaplano kayong mag-DIY sa inyong motorsiklo o mag-convert ng full wave. So ngayon ang gawin natin is i-check muna natin ang continuity ng kanyang magnetic wire. So ang may continuity niyan guys, yung starting winding at saka yung running winding na white na wire. So yan po ang may reading. So nagkaroon na siya ng zero continuity. So yan, ibig sabihin sila na lang ang may connection. So yung sa ground natin is wala na siya guys kasi pinutol na natin ang ating magnetic wire. So para didikit ang ating magnetic wire sa ating wire na connect, papagapang tayo ng wire papunta sa wire na pinutol naman natin na sa ating harness, sa ating stator coil, is kailangan balatan natin siya at linisin. Kasi ihinang natin siya guys. So once naghihinang tayo ng magnetic wire, dapat is malinis yung dulo niya. Para kapit ang lead na ihinang natin sa ating stator coil. Okay. So yan, makapagapang na tayo ng linya guys. Medyo matas-taas na yung linya na ipapagapang natin. So yan po ang magiging starting winding natin, which is connect natin sa ating regulator. Yung running winding natin na kulay puti is huwag na natin galawin guys. Nakastack na yan dyan. Yan lang po ang ating gawin para magiging line to line siya. Nung hindi na natin pa siya ginalaw is matatawag natin siyang line to ground. Kasi nga is naka-half wave pa siya. Nakakonect pa ang ating starting winding sa ground at ang kanyang running winding ay papunta sa ating regulator, which is yung kulay puti. So since natanggal na natin yung starting winding natin na connect sa ground, ibig sabihin magiging line to line na siya. So wala na siyang ground connection. Kaya matatawag natin siyang full wave. Yung starting winding niya at saka yung running winding is wala na connection sa ground. Lahat pong connection na yan is papunta na sa ating regulator. Yan po ang ibig sabihin ng full wave. Sana na-gets nyo guys ang ibig kong sabihin kung bakit tinatawag na siyang full wave. Kasi is wala na siyang ground connection. Naka-full na ang kanyang charging papunta sa ating regulator. Yun. So, tapang natin yan guys, yung kinonect natin na wire papunta sa ating ground na pinutol, which is yung access natin papunta sa ating regulator, palabas sa ating stator coil. So yun lang no, at least dagdag kalaman naman guys kung nakaplano kayong mag-DIY at naghanap kayo kung paano i-full wave ang stator coil ng Honda Wave 125 na green at saka white lang makita nyo na connection papunta sa ating sakit sa ating stator coil. So yun lang. Siyempre huwag nyo kalimutan mag-like at subscribe. Sa tingin yung video itong ginawa ito is malaking tulong sa pag-DIY at pag-resolve sa problema ng inyong motor kung ikaw ay planong mag-convert ng full wave. Kung ikaw ay ngayon nag-gawin sa Facebook page, paki-like at paki-follow na rin. Maraming salamat.
So putulin na natin yung wire na yan guys kasi yan lang po ang kahaba na i-connect natin sa pinutol na green na wire. Yung katabi ng ating pulser na wire guys, yung green. So maya siyempre check natin gamit ang ating multi-tester guys kung nagiging effective ang ating pagputol ng ating magnetic wire, kung wala na ba siyang ground connection. Di katulad ng una na mayroong ground connection, nagkaroon siya ng zero continuity kasi nga is half wave pa ang ating regulator. So kapag mga half wave guys, una talaga niya palatan makita is dapat maliit ang kanyang regulator, at the same time engine drive ang ating headlight, at the same time is naka line to ground connection pa ang ating stator coil. Pero kapag ang ating motor ay naka full wave na, which is ang ating stator is magiging line to line, wala na siyang ground connection, buo ng kanyang charging papunta sa ating 5 pins na regulator. So which is battery operated na po ang lahat, pati headlight, saka lahat po, pati mga accessories. Wala na po na siyang engine drive. Hindi na po depende ang ating ilaw sa makina. So lahat po ay battery operated at saka naka full wave na rin ang ating regulator. Naka fast charging na rin siya guys. So yan, tapos na ating pag-convert ng full wave at na-connect na rin natin ang ating starting winding sa pinutol natin wire. Ibalik na natin yung ground na sinikwat natin guys, para back to normal lang ang stator coil. So check muna natin ang ating connection guys. Yung green at saka kulay puti sa ating socket, yun na lang dalawa ang may connection. Kasi yung green na yan, dyan natin tinap yung starting winding natin, na which is connect natin sa yellow na regulator. So yung dalawa na lang may reading, tapos yung sa ground is wala na siya guys. Yung tinuro-turo ko, yan may reading yan kanina kasi naka-line to ground pa siya. Ngayon wala na siya, di ba guys? You know. Ibig sabihin, full wave na po ang ating stator coil. Yung may connect reading niya kanina, yan po ay may connection sa ating stator coil, yung magnetic wire na yan. So yung sa ground na ang wala. So ibig sabihin is line to line na po ang ating stator coil, which is ready na siya para i-convert ang ating regulator sa pagka full wave. Ganun lang po ang paraan kung paano natin i-convert ng full wave ang ating stator coil sa mga Honda Wave 125, which is kulay puti at green lang ang wire makikita natin guys. Unlike sa XRM 125 na merong yellow, puti at saka green. Yan po pagkakaiba ng dalawa guys. So ibalik na natin ang ating bolt na mga tinanggal, yung 4 na bolt guys. Ipitan natin yan para hindi kakalas. Delikado kakalas yan kasi masira ang ating magnetic wire. Matatamaan sa magneto guys. So check mo natin, double check lang natin guys. Silang dalawa lang may reading. Tapos sa ground is wala na sila. Wala nang continuity. So yan, wala nang ka-reading guys. Yun, full wave na siya. Success ang ating pag full wave guys. Wala na siyang connection. Line to line na siya. Ngayon guys, since okay na ang ating pag-convert ng full wave ng ating stator coil, next na naman natin i-full wave ang kanyang regulator. Pwede na hindi natin siya i-full wave guys para compatible ang ating charging at saka stator ayos. Next yung gawin is putulin nyo yung wire na kulay green sa kanyang socket guys. Yan. So magpagapang kayo ng isang linya at i-connect mo sa wire na yan na pinutol, which is yan ang itatap natin sa kulay yellow ng ating regulator guys. Kailangan may sarili isang linya kasi nga is yung ground, di natin pwede nakakonect pa rin yung sa ground. Kailangan putulin natin yon at magre-recta tayo ng kulay yellow na wire na yan, connection sa ating regulator. So putulin natin ang kanyang stock na regulator guys. Tanggalin na rin natin ang kanyang socket. Kasi yung connection na yun is nakakonect pa yun sa ground. Di natin pwede din putulin guys. Yan po ang dapat yung gawin kapag matapos yung i-full wave ang kanyang stator. Ibalik natin ang kanyang socket sa kanyang regulator guys. Kung sakaling magkuplano si bossing, ibalik sa stock ang kanyang charging. So ito yung regulator na kakabit natin guys. So kapag regulator dapat 5 pins kaya 5 pins ang bibilhin nyo. Yung may 5 wire na may kulay itim, kulay green, puti, pula at saka yellow. So kung hindi kayo makita ng pula, puti is orange, pwede na rin yun. Importante is 5 ang wire na bibilhin nyo. So putulin mo yung wire na exist na magiging starting winding natin, kung saan ilagay natin yung kulay yellow na wire. So una natin tatap guys is yung kulay yellow na wire na galing sa ating stator, since line to line ng ating stator, at yung kulay puti na charging. So yan muna itatap natin una sa ating regulator guys. Sundin nyo lang po ang step by step na paraan. Basta itong paraan na ito guys, 5 pins na wire ang bilhin nyo, wag 4 pins. Maganda kasi yung 5 pins kasi mayroon siyang drop voltage, which is control ng malaking voltahe na galing sa ating regulator. So yan muna itakabit natin yung kulay
yellow na yan, yung kulay orange na yan, yung which is yung kulay puti ng ating harness. So, siyempre pag matapos ating matap yan ng kulay orange, itatap din natin yung tatlong wire na titira, yung green, black, at saka kulay pula. Shoutout nga pala sa lahat na nagpa-shoutout dyan sa baba, mga solid supporters natin, at lang sa ating mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panood sa ating mga videos na in-upload. So, sabi ni Bossing guys is, bigla na daw nag-drain ang kanyang battery. At siyempre, kabago-bago pa lang daw. Kasi meron siyang mini driving light. At the same time, malakas po ang kanyang busina, pop-up. So, magkaroon ng problema talaga ang kanyang baterya kapag malakas ang supply ng kanyang electrical system. So, ito ang pinaka-best natin advice guys. Kundi i-convert mo natin siya ng full wave kung sakaling may pagbabago sa kanyang charging system. At matry pa natin mabuhay ang kanyang battery. So pagkatapos makabit yung dalawang linya na wire guys, yung puti at saka yellow, next is kabit natin ang kanyang green, which is yung green din ng ating harness, ang kanyang ground. Yan, kabit natin yan guys. So pagkatapos ng green is yung kulay black naman ang ikabit natin. Maghahanap tayo ng positive accessory na which is malapit sa ating regulator. So swerte tayo is nasa malapit ang kanyang flashy relay. So sa kanyang flashy relay is merong dalawang kulay guys na makita nyo, yung gray at the same time yung kulay black. So since Honda ang ating motor, black po ang positive accessory ng Honda. So sa black tayo magkoconnect ng positive accessory para sa ating regulator. So sa part na yan guys, malapit po ang flashy relay yan. Kulay black po ang mabalatan natin ha, huwag yung kulay gray. Kasi yun po ang output papunta sa ating signal light. Yung black po ang positive accessory. So yan po, dyan po tayo makukuha ng positive accessory ng ating regulator. At the same time, yung kulay yellow na stock na linya ng kanyang harness. Kasi yan po ang bibigay supply sa kanyang headlight. So lagyan po natin yan ng positive accessory para automatic naka-battery operated na ang kanyang headlight. At no need na natin i-convert ng positive battery drive na linya ang kanyang headlight sa kanyang manobela. So dito pa lang is naka-convert ng kanyang headlight at saka tail light. Yung wire na yan guys naka-connect sa kanyang regulator. Yung yellow. So, i-jumper lang natin yan guys, yung positive accessory na kulay black. Depende na rin sa inyo kung naka-battery drive ng headlight, so nunod nyo nang ikabit yung yellow na wire na yan. Pero ang problema lang is hindi ilaw ang ating taillight. Kasi po, naka-ahol pa po ang ating taillight guys. Ibig sabihin, automatic headlight on pa yan. So, need pa rin natin lagyan na positive accessory ang kanyang taillight. So, kapag bulb pa ang yung taillight guys, much better convert nyo ng lead na taillight bulb guys, no, para hindi magkaroon ng problema ang inyong baterya. So convert yun ng lead, pati headlight lead na rin. Huwag nyo nang gawing stock guys kapag full wave na. Advice ko na rin sa inyo yan, para hindi mapiktuhan ang inyong battery. So okay na ang ating pagkabit na positive accessory ng ating regulator, yung kulay black saka yung kulay yellow. Pagkatapos ito, isi-check na natin kung meron ng charging ang ating regulator guys. Pa dito natin malalaman kung naging successful ang ating full wave ng ating stator at the same time ang kanyang regulator. Ganun lang po guys ang paraan. So palatan na natin ang kulay pula kasi ito na yung pinaka moment of truth at pinaka last na pinali ng ating wire. Dito na natin ma-check kung meron bang supply. Since may na ang kanyang baterya guys is nasa mga 6 volt lang. So di tayo makapag-andar kapag walang top na linya galing sa kanyang regulator. So tap na natin yung kulay pula na yan guys. So double check lang yung mga linya na nakatap lahat, no? Yung green din na ground. Yung yellow, yung pinagapang natin na wire. Yung kulay puti, yung sa charging na kanyang harness. Yung kulay black, is kulay black pa rin sa ating accessory. Yung kulay pula, which is kulay pula pa rin sa ating harness, sa ating socket guys. Tap na natin yan. So, hindi natin yung pa-under na walang charging guys kasi mahina ang kanyang battery. So, automatic tap na natin yan. Total, malalaman din natin yan kung under o hindi kasi hindi under ang kanyang motor kapag walang output charging sa kanyang regulator. So, natin ang kanyang sose at pa-under rin natin guys gamit ang valve tester. Yan. Arahinay kayo. So, yan po ang kanyang battery guys. Oh, napakaina talaga ng filament na yan. Hindi pa yan naman lang guys. Yan po, 6 volts lang yan. Sige, kanyang battery. Okay, So, yan, paandar rin natin ang kanyang motor guys. Yan. Kickstart na natin. Si Bossing pinakickstart natin. Nyara. Yun, naman
Umandar na guys. Ibig sabihin, nag-charge na ating battery. Yun, no? Success sa success. Hindi tayo pinaya guys ng ating trabaho. Umilaw na agad. Lakas ng charging. Yun, no? So, syempre, check din natin ang kanyang battery guys. So, check, pakita ko sa inyo mamaya kung ano ang nangyayari sa kanyang battery guys. Itong hindi pati siya na full wave, no? Yun po ang kanyang charging. So, ipakiramdaman mo natin ang regulator kung hindi ba siya mainit kasi mayroong mga regulator na umiinit guys, no? Pero katamtaman lang ay mahawakan natin ang regulator. Pero pag abnormal talaga guys, hindi natin mahawakan ang regulator, sobra itong init. So, may problema nga ating regulator. Yun, okay na rin ang kanyang neutral guys. Napakalakas na rin. Amazing! Hindi katulad ng una, napakahina, no? So, check natin ang kanyang output charging ng kanyang regulator guys. Aabot pa ng 14. Kahit napakahina ng kanyang battery. Kasi meron kasi mga full wave guys na hindi abot ng 14, mga 13.9 lang something kung patay na patay ang ating battery. Pero kapag malakas naman natin charging, ay abot siya ng 14 volts guys, pataas. So RPM na natin. So yun, abot na siya 13.9. Yun, 14.0 guys. Ayos na ayos, no? Samantalang hindi pati siya na full wave. Ganito ang charging ng kanyang battery guys. Check. Flashback natin ha. So yan po ang kanyang charging ng kanyang motor guys na naka-half-wave po. 7 to 8 lang talaga, no? Mahina na talaga. Pero as long na full wave natin siya is maabot na siya ng 14 volts guys. So okay na ating charging. Success ang ating full wave. So yun lang guys, no? Kung nagplano kayo mag full wave, at least dagdag kaalaman naman. Patayin natin ang kanyang motor. At syempre malaking tulong itong video na ginawa ko. Maraming salamat at syempre ayan, yung magnetic wire sa ka-plase, balot nyo ng wire, kaya mas grounded. Maraming salamat at syempre see you sa aking next video. Ride safe, God bless. Shout out sa ating Pogi Mekaniko at sa ating customer. Ayos.